Hello, magandang gabi po mga ka-reacts, no? Ito lang ang napansin ko sa ugali ni Ate Ansing. Alam nyo ba, sa sobrang stricta ni Ate Ansing sa ganong bagay, kaya tingin ko madalas nagagalit itong si Kuya JJ kay Ate Ansing. Kayo, pansin nyo rin ba? Kasi sa lahat ng ginagawa ni Kuya JJ, nakasita itong si Ate Ansing. Kasi yun yung napansin ko kapag yung pagluluto ni Kuya JJ sa bahay ni Kuya Oliver, napapansin pa nito ni Ate Ansing, no? So, dahil mas matanda nga itong si Kuya JJ, so pinapagalitan niya yung kuya niya. Siguro, itong kuya niya, nagtatanim ng sama ng loob, no? Bakit naman sa ganoon kaliit na bagay, sisitahin mo pa ako? Diba? Ano sa tingin nyo mga ka-reacts, no? Parang ang pangit naman na sita ka ng sita sa kuya mo at hindi mo na nirespeto. Kaya itong si Kuya JJ, nagalit talaga sa kanya, no? At nalalabas niya nga lang ni Kuya JJ ang kanyang sama ng loob pag nakainom siya. So, yun yung parang senaryo na nakikita ko, no? Kasi parang sobrang stricta ni Ansing sa kuya niya, no? Hindi lang sa kuya niya, pati sa isang kuya niya na si Oliver, no? Parang ang dating parang gusto niya siya na nasusunod sa lahat ng bagay or pwedeng mangyari sa loob ng bahay ni Kuya Oliver. Ultimo sa buhay ni Kuya Oliver, no? Parang sobrang stricta. Alam mo yung daig pa yung guro. Sa sobrang stricta, daig pa ang pagiging nanay sa sobrang stricta niya. Kaya itong sa bagong upload ni Daddy Frankie, no, parang ayun na naman si Ate Ansing, nagtatala na naman, pinapagalitan na naman yung kuya niya sa harapan ni Daddy Frankie, ni Ballpoint Man, di ba? So, napapahiya yung kuya niya kasi kung ano-ano yung sinasabi niya sa Kuya JJ niya, parang hindi naman tama yun Ate Ansing na parang lagi mo na lang sinisermonan yung mas matanda sa'yo, no? Although may pagkakamali si Kuya JJ, no, kaso mali rin yung ginagawa mo na sa harapan pa ng ibang tao, pinapagalitan mo yung kuya mo. No? So, pinapakita mo lang talaga kung gaano ka ka-stricta. Diba? Sa sobrang stricta mo, lahat na sinisita mo. Sinisita mo, ultimo pagluluto, no? Parang hindi na magandang bagay yan kasi hindi mo alam, yung kapatid mo nagtatanim na ng sama ng loob sa'yo, no? Ako kasi, hindi na ibang tao si Kuya JJ sa pamilya mo, Ate Ansing, kuya mo yan. So, dapat nag-uusapan nyo na lang yan, di ba? Kasi parang ang dating na lang, pera-pera na lang, di ba? Pinapairan nyo yung ganyang pag-uugali, di ba? Sa harapan ng maraming tao. Buti na lang si Kuya Oliver is very tahimik na, no? Pero winish niya naman na sana magkaayos na tong dalawang magkapatid na to, no? Sino ba naman kasi matutuwa na ganun yung nakikita mo, no? Yung mga kapatid mo nag-aaway sa harapan mo, no? So, hindi lang once, hindi lang twice, di ba? Maraming beses nga silang nag-away. At actually, si Ate Ansing naman madalas nagpapakita ng ugaling negatibo. Kasi si Kuya JJ is tahimik naman sa harapan ng camera, no? Yun nga lang, pag lasing, dun talaga lumalabas yung tunay na ugali nito ni Kuya JJ. Kaso, siguro nga, natitrigger nga lang to si Kuya JJ dahil sa pinapakitang ugali ni Ate Ansing na palasita, parang lahat na lang ng bagay na ginagawa ni Kuya JJ sinisita niya. So yun, kinimkim siguro ni Kuya JJ yung galit niya, yung sama ng loob niya sa kapatid niya. Kaya hindi maiwasan nito ni Kuya JJ na ilabas niya yung nararamdaman niya pag lasing siya. So, pag lasing lang si Kuya JJ, dun lang malakas ang loob niya na magalit sa kapatid niya at pagsabihan ito, no? Kasi napapansin na nga siguro ni Kuya JJ yung laging paninita sa ginagawa niya, paninita sa mga ginagawa ni Kuya JJ kay Kuya Oliver, parang lahat na lang yun napapansin ni Ate Ansing, no? Parang ina-analyze ko kasi, no, kung bakit nagagalit itong si Kuya JJ kay Ansing. Parang nakitaan ko si Ansing na sobrang stricta. So yun, sa sobrang stricta nga ni Ate Ansing, parang yun yung dahilan para talaga magalit itong si Kuya JJ sa kanyang kapatid na babae. Naku, kung ako kay Daddy Frankie, naku, buti na lang ang haba ng pasensya ni Daddy Frankie, no?
Kasi hangga't maaari, gusto niya magkaayos itong magkapatid mo. Kasi kung ako yan kay Daddy Frankie, talagang pagsasabihan ko yan kahit sa harapan ng camera, no? Kasi parang on point, di ba? Nag-aaway kayo, di ba? Naka-on yung camera, pinapakitaan mo ng ugali, pinapagalitan mo yung kuya mo, di ba? So, ang daming nakapanood, di ba? Ito naman si Kuya JJ, although mali yung pagbibenta ng baboy or pagkatay ng baboy para lang iulam, hindi natin masabi, baka gipit na itong si Kuya JJ, no? Pero mali talaga na katayin ka agad yung baboy na kabibigay lang. So, ang balak talaga ni Daddy Frankie is mapalago ang negosyo ng magkakapatid na ito, no? So, Ate Ansing, na hindi mo maawa at kapag nagagalit, no, parang kahit sabihin na ni Daddy Frankie na past is past, pero binabalik at binabalik pa rin ni Ate Ansing yung mga nakaraan, no? Parang hindi makamove on itong si Ate Ansing sa mga nangyari nung nakaraan, no? Wala naman dapat sisihin na dyan kasi kung magkakaayos kayo, magkakaayos kayo, no? Since magkapatid naman kayo, bakit hindi kayo makapag-move on, lalo ka na Ate Ansing? Hindi mo mapigilan yung ugali na pinapakita mo, no? Sobrang, natitrigger ka ba dahil si Kuya JJ nagluluto doon sa bahay ni Kuya Oliver? Hayaan mo lang siya magluto kasi hindi naman ata araw-araw nagluluto si Kuya JJ sa bahay ni Kuya Oliver, no? Sabi nga ni Daddy Frankie, okay lang naman daw magluto dun sa bahay ni Kuya Oliver, no? So yun, okay na yun, wag niyo nang pag-awayan yun. So, kung gusto magluto na Ansing ni JJ sa bahay ni Kuya Oliver, di magluto kayo kasi papalakihin nyo pa yung bagay na napakaliit lang. Grabe. Kasi kung kapatid ko yan, hindi ko pagsasamaan ng ugali yan. Okay lang sa akin na magluto ka sa bahay ko. Kasi kapatid ko yan kung anong pwede kong maitulong sa kapatid ko gagawin ko, di ba? Hanggat maaari, tutulungan ko yung kapatid ko, lalo na kung alam kong naghihirap yung kapatid ko, no? Bira mo, kapatid ka, babae ka, stricta ka, sinisita mo na sinisita yung kapatid mo. Di mo ba alam, Ate Ansing, na magagalit yung tao sa'yo, di ba? Nagkimkim ng tao, anong sama ng loob ito si Kuya JJ sa mga pinaggagawa mo at pinapahiya mo siya sa maraming tao, no? So, anong nangyari? Paglasing yung kuya mo, saka naglalabas ng sama ng loob. So, ikaw naman, anong mo, galit na galit ka kasi pinapakita mo yung tunay na kulay mo, parang yung sinasabi ni Ate Ansing, no? Sabi, hira ka lang makakakita ng tulong na ganito mula sa isang charity vlogger, no? Napakalawak o napakalaki ng tinutulong ni Daddy Frankie, hindi lang basta tulong, di ba? Madalas siyang pumupunta sa bahay ni Kuya Oliver para magbigay ng tulong. May regalo mula sa sponsors, may grocery, may pera. Alam mo yun, para ka nang tumama sa loto no? Parang laging umuulan ng blessing sa pamilya mo, no? Pamilya nyo, imbis na mag-thank you and maging grateful, sana man lang ma-appreciate yung tulong na binibigay ni Daddy Frankie. So, ang ibabalik mo lang magpakita ka ng kabutihan, hindi yung parang lagi kang galit sa camera na Ate Ansing, parang yun yung dating di ba? Kaya dapat Ate Ansing, kahit ganyan yung kapatid mo, huwag mong pahiyain, di ba? Huwag mong pagalitan ng pagalitan, no? Parang lagi na lang pagpupunta si Daddy Frankie dyan, pinapagalitan mo itong kapatid mo, no? Parang wala ka ng respeto sa kuya mo, no? Kung may nagawa mang mali yung kuya mo, siguro dahil nagkim-kim nga ito ng sama ng loob sa'yo. So, patawarin mo yung kuya mo, mag-move on ka, ipagdasal mo lahat ng nangyayari sa buhay mo, no? At pinaka-importante ang patuloy na paggaling ng Kuya Oliver mo. Diba? So, yun lang po mga kaibigan, mga ka-reacts, mga kababayan. Thank you po for watching. And don't forget to subscribe sa YouTube ni Daddy Frankie. Then follow the TikTok account of Daddy Frankie. And may Facebook channel din si Daddy Frankie. Salamat po sa panonood. Ingat po ang lahat.